sa totoo lang, ngayon, marami talaga ang naghahanap sa Pangulo. Kasi yung mga lumalabas na video, una yung isa, 'di ba, yung nagsama sila ni Claire Castro. Marami nagsasabi na tila ito daw ay ah, green screen. Pansinin niyo yung video, parang green screen. Ibig sabihin ng green screen, yung pinapalitan yung likod, yung sa CapCut, mga ganon. Hindi kasi, baka sabihin nyo, pulidong-pulido. Naku po, gusto nyo, mapunta ako ngayon sa Japan eh. Ngayon na ngayon din eh. Dami nga nagsasabi, ganda daw ng studio ko. Hindi ko studio yan. Kasi kayang-kaya yung mga magagaling talaga. Ako, hindi pa nga ako magaling dyan eh. Yung kayang pantayin yung shadow, yung ilaw, para magmukha talagang totoo. So marami nagsasabi, lalo na yung mga eksperto, na ito daw ay green screen lang. Okay? Kaya ngayon, marami din nagtatanong na bakit tila hindi talaga lumalabas si BBM. Pero eto, meron ako ipapakita sa inyo. Ang ganda ng pinost ni dito eh. Wait lang ito. Nagulat ako eh. Naku, buti na lang hindi ko na Bakit ba kasi lumalabo? Wait okay. Ito. Ipapakita ko lang sa inyo ha. Ni Henry Uy. Ito. Saan na yun? Post ni Henry Uy. Ayan. Nakita niyo yan? PBBM. Wala na bang ibang maisuot? April 7 ito, nung hinahanap. Malacanang, ano ba talaga ang totoo? Nasaan ngayon maghapon ng Pangulo? Bakit nag-post si Secretary Kiko Laurel 6 hours ago? Meaning ngayong araw, yung April 7, na bumisita si PBBM sa Agora Market. Ito, yung unang picture niya. Pangulong personal na sinigurong abot kayang bilihin. O, kita niyo yung mga picture? Diba? Tignan ninyo. Diba? Ito'y April 7 pinost 6 hours ago. Ito ang pinost. Ano ba problema? Tingnan ninyo ito. March 18. Ito yung picture din. Same picture ang ginamit. Sasabihin ng iba, baka iba lang ang Ito, kita nyo yung mga taong nandun. Si Zamora, yung damit nila, pare-pareho. Parehong-pareho eh. Eto, lumabas din yan sa DZRH. Naku po, DZRH. Bakit kayo gayaan? Hindi, kinuha lang naman niya yung picture sa Wala tayong choice. Sabi ng DZRH, yan na nilabas na picture. Diba? Wow, magic. This was the same day na nasa Agora siya 3 weeks ago. Try nyo search BBM at Agora Market. Same clothes, same people, puro ka na lang throwback. Bakit ko pinapakita ito? Wala po akong sinasabi na namatay si PBBM. Wala po akong sinasabi na may sakit, maluba siya at na hindi na siya makatayo. Ang punto ko lang ito, mga kababayan. Ang Pilipinas ngayon nagkakagulo dahil sa taas ng presyo ng bilihin. May emergency, energy emergency na dineclare ang Pangulo. Nasaan na yung emergency na yun? Kasi when you say emergency, hindi ibig sabihin nun na mamasyal. Bakit na mamasyal? Kunwari emergency na ambulansya. Pag sinabi mo nagwangwang yan, hindi ibig sabihin na mamasyal yan. Although ginagawa ng mga ambulansya minsan yun. Pero hindi ibig sabihin na mamasyal. Emergency, tumabi ka kasi kailangan ko nang pumunta ng ospital. Emergency nga eh. So tayo, nag-declare tayo ng national energy emergency. Pero tila parang walang emergency nagaganap sa ating gobyerno. We are in a urgent situation wherein kulang na ang ating supply. And yet, parang wala tayong emergency. Nagtataasan ng bilihin. Mas gumagalaw pa ang mga LGU tulad ni Yorme kesa sa national government.
Tapos, nakakabwisit. Ewan ko kung kasi may isa ako narinig na vlogger na sinasabi, malamang ginagamit to para asarin ng mga Pilipino, galitin ng mga Pilipino dahil tila pinagbibintangan na patay na si Marcos. I don't care. I really don't care whether they're using this against us o kung ano man ang kanilang plano. Pero the mere fact that we cannot see the president live, ulitin ko, live. Hindi pwedeng puro video, puro picture, live. It is very important, especially as a Filipino, as a taxpayer. Hindi tayo dapat tumatanggap lang na meron tayong pangulong hindi nakikita. Ano to? May ghost flood control na nga, ghost president pa. Hindi nakikita ang presidente. Anong klaseng buhay ito? Di ba? Anong klaseng bansa meron tayo? Isipin nyo mabuti yun, ha? Bakit importante? Kasi ang daming dapat, halimbawa, yung tinatanong sa Senado, pwede ba bawasan natin ang VAT o kung maaari nga, sana'y tanggalin na laang. Tapos sa excise tax, hindi pumupunta secretary. Di ba? Tapos hindi alam ang isasagot. Hindi ko masisi yung mga opisyal eh. Bakit? Hindi talaga nila alam ang gagawin eh. Siyempre, the instruction must come from the president. Ang tanong, nagpapakita ba ang presidente sa kanila? May meeting ba? Alam mo, naalala ko noon kay Pangulong Duterte kasi alam mo mapalad din tayo na iimbitahan noon sa Malacanang noon eh. Para magpa-picture, ganun. Magkwentuhan. Hindi, naimbitahan din tayo doon eh. Alam mo, doon sa Malacanang, maraming room yan. Si Pangulong Duterte, may oras lang siya. 2 hours dito sa room na to, lilipat na naman siya sa kabilang room, 2 hours. Tapos lilipat na, kanya-kanya, lipat na lipat yun. Sa isang buong araw, ganun ang ginagawa niya. Para ma-meet lahat ng dapat makausap at maayos kung ano yung dapat maayos. Tapos nakabuntot si Bongo nun eh. Kasi, meeting. Usap, may rereklamo. Sabi ni, Bong, magbisaya man sila. Hindi ko maintindihan kung sinasabi nila sa isa't isa. Sabi na, magbisaya sila. So sabi, bibigyan ng instruction. Right then and there, naririnig ko si Bongo kinakausap yung nangyayari yan. Kasi si Mocha, isa sa mga naglalapit ng mga problema yan ng mga OFW eh. Sasabihin niya kay tapos sasabihin ni Bong, ayusin mo itong inaano na OFW dito sa bansang ganito, ganyan. Tatawag si Bongo mismo, sasawayin niya kagad yung mga opisyal na hindi gumagalaw. Ganon kasi hands-on eh. Ganon ang presidente nun. Ngayon, paano sasagutin yung mga tanong ng senador kung hindi natin nakikita ang presidente? Kaya natin hinahanap ang presidente, hindi para gusto kaagad siyang bumagsak, bumaba, o whatsoever. Hindi yun. Ako para sa akin, kung kaya niyang gawa ng mas magandang paraan o solusyonan ang krisis na nangyayari sa bayan natin, why not, Poknat? Di ba? Kung kaya niya solusyonan, ayusin, why not? Pero ang problema, kitang-kita natin hindi niya kaya eh. Kaya nga importante na lumabas siya, magpakita siya. Gusto mo, interviewin ka pa namin sa... Ay, sorry. Wala pa. Hoy! Kung gusto mo, magpakita ka na lang sa Vox Populi, interviewin ka namin. Di ba? Sino sasagot lagi sa'yo? Eto, may papakita ako sa inyo dito, matindi ito eh. Ito, pakita ko lang sa inyo. Napakatindi nito. Ayan. Ayan, sorry. Ayan. Alam mo, ako na ako dito sa ganitong senaryo na to. Bakit kanyo? Hindi, imagine nyo na lang yan, ha? Sorry.
Kita nyo yan? Hindi. Isipin nyo yan na mabuti. PH ask US, anak ng weteng, nagpaalam, to extend by up to 6 months the waiver of sanction to buy Russia crude oil. Ganito kasi yan. Etong Amerika, nag-sanction na wag bibili tayo. Parang sa loob-loob ko, bakit mo kami pagbabawalang bumili sa Russia? Krisis na. And who are you to sanction us, everyone, ng mga bayan, mga bansa, na wag kumuha ng krudo sa Russia? Sino ka? Presidente ka ba namin? Do we have independent foreign policy? Are we a sovereign nation? When you say we are sovereign nation, tayo ay malaya. Tayo may sariling bansa. Mas maintindihan ko pa kung sakaling sasabihin ni Secretary ng Energy na magpapaalam lang kami kay Marcos kung maaari na kaming kumuha ng krudo sa Russia. Yan! Mas maintindihan ko pa Bakit? Kasi presidente natin si Marcos. Pero yung Pilipinas magpapaalam sa Amerika, abay puki ng inang yan. Anong katarantaduhan yan? Mga banateros, bakit tayo maasa sa pahintulot ng ibang bansa para lang magkaroon ng langis? Krisis na ngayon, magpapaalam ba tayo sa kanila? Sana kung sa kanila tayo kukuha Diba? Alam nyo ba, ito, ayon sa balita na ito, 98% imported oil. Ibig sabihin, wala tayong sariling diskarte. Konting gera lang, bagsak agad ang presyo ng gasolina. Ibig sabihin, tataas ka agad ang presyo ng gasolina. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Dapat sa ibang bansa meron silang imbakan. Tapos kayang tumagal ng 1 taon. So magkagera man ng 3 buwan, 1 buwan, 6 na buwan, buhay sila. Hindi nila kailangan magtaas ng presyo. Kasi nga, may 1 taon silang pondo. Ika nga. Tayo? Nga. Asan ang pondo? Nasa maleta. Nasa ng pondo? Nasa mga private plane na mga congressman. Nasa ng pondo? Nasa mga condominium ng mga kabit. Yan ang totoo. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Umaasa sa US, hindi sa sariling interes. Bakit ganun? Kailangan pa ng approval mula sa US para bumili ng langis? Sovereign country ba tayo o extension lang ng foreign policy ng Amerika? Hindi, yan ang tanong Di ba? Bakit tayo maasa sa kanila? Reactive lagi tayo, hindi tayo proactive. Ngayon lang naghanap. Umabot na ng 1 buwan. Anak ka ng wewe, Ngayon lang kayo kikilos. At again hindi ito matik. Hindi ito matik. Magkakaroon pa ng negosasyon yan. Parang, kasi a true leader, sabi nga, eto lagi ko ito naririnig kay Yorme nun You create the problem. Wala pang problema, create the problem. So that pag dumating yung problema, may sagot ka na kasi hindi ka reactive. Di ba? Parbagang, ano gagawin mo kung sakaling, kuwari may kapihan ka? Anong gagawin mo kung sakaling mag-brownout? Hindi yung, antayin mo muna yung brownout, tsaka ka pala mag-isip, ay, sandali, bibili ako ng power bank na malaki, yung power, yung kayang ng mga espresso, ganun, machine. Hindi. Dapat, malayo pa lang, paano pang nag-brownout? Titigil ang negosyo, tigil ang araw. Diba? So, kailangan alam mo na kagad. Paano kung nawalan ng tubig? Paano na mga kape natin? So, kailangan meron kang nakaimbak na at least man lang yung kulay blue na 3, 4, gano'n, di ba? Na ready anytime. Di ba? Yun ang tinatawag na proactive, hindi reactive. Nangyari sa atin ngayon,
Wala nang gas. Ay, sige, sige, pag-isipan natin. Magpaalam na tayo, kukuha tayo sa Russia. Tangina, after February pa nagsimula daw eh. Kasi sabi nga ni Loren Legarda, February na kinita na nila na na para bagang may war na. So, February, March, April, ngayon pa lang maghahanap. Ang galing ng gobyerno, no? Malupit talaga ang gobyerno natin. Ibang level, talagang proactive. Tapos, wala pang long-term energy plan. Wala tayong sapat na sinasabi kong oil reserve. O di kaya alternative energy. Hindi, alam mo kasi ngayon, dagsa ang nagbibilihan ng EV. No choice. Ang tanong, eto ang problema, di ba? Ngayon, kahit nga ako, nagtatanong ako eh. Kasi gusto ko ngang ibenta yung mga di gasolina kong motor tsaka sasakyan para bumili na lang ng electric eh. Pero ang isang kinukonsider ko, saan ko i-charge? O marami sa atin ang hindi kayang bumili ng bahay kaya nasa kondo. Kasi dati baligtad eh. Pag nasa kondo ka, yayamanin ka. Hindi totoo yan. Ngayon, hindi totoo yan. Pag nakakondo ka kasi hindi mo kayang bumili ng bahay. Katulad ko. Yeah? Kasi ang mahal-mahal ng bahay. So doon ka na lang sa building, magsiksikan kayo doon. Tama, mali. Pero ang tanong, dahil nga walang long-term plan ang ating gobyerno to implement what is already in the law. Nasa batas na to ito ha. May nagsabi sa akin na advocate nito eh. Nasa batas na to, dapat ang bawat building, bawat mall ay merong charging station. Bakit hindi ini-implement? Wala tayong long-term plan. Tangina, walang kwenta eh. Yung mga leader natin, hindi visionary. Alam niyo yung visionary? Kailangan, may vision ka kung ano mangyayari. Kailangan, ahead ka sa mga tao. Kasi nga, you're a leader. You are leading. The word itself, leader, is lead. Ibig sabihin, nasa harapan ka. Nangunguna ka. Alam mo ang dapat gawin. Paano na? Maraming gusto nang bumili ng EV pero hindi nila magawa kasi totoo naman, nagsisiksikan na sa mall yung mga charging station. Hirap na mag-charge sa mall ngayon. Para bagang kailangan nakabantay ka, mauubos oras mo para mag-charge sa mall. Kaysa na makatipid ka, nag-shopping ka. Diba? Ayun ang problema. Sabi nga walang sapat na oil reserve, wala tayong alternative energy, sariling supply. Hanggang kailan tayo manghihingi ng waiver? Bawat krisis parang pulubi ang gobyerno. At saka ano to possible risk sa geopolitics to. Bakit? Ang Russia oil, sensitive issue, pwedeng maapektuhan ng relasyon sa US at sa mga allies nito. So, ibig sabihin, para lang sa murang gasolina, isusugal natin foreign relationship natin. Ang relations natin, sorry, not relationship, foreign relations natin. Ibig sabihin, dahil nga sa wala tayong reserve, wala tayong so, are we saying na papanig na tayo ngayon dito sa kabila? Kasi tandaan ninyo, nag-aaway itong mga to Ang hirap Hindi naman natin kasalanan, hindi naman natin ginawa yung away nila. Yung away ng Russia, US, China, Middle East. Kampiyan sila Tandaan ninyo, ito ang tunay na laban. Anong laban? Hindi lang sa gera yung putukan, hindi yun. Ang tunay na laban ay ekonomiya. Dahil nga masyado tayong nag-alay sa US, ngayon, binakbakan natin ng binakbakan ng Russia, China. Ngayon, marirealize natin, wala pala tayong pakinabang sa US. So, paano na natin ngayon? Anong gagawin natin? Sinugal na natin yung ating parang pagiging kaibigan. Diba? Sinugal na natin Dinimonize na natin Russia, China. Tapos ngayon, saan tayo tatakbo? Sa kanila.
Tapos magpapaalam pa tayo sa US. Ano sa tingin ninyo magiging reaction ng Russia? Hindi, kayo mag-isip. Ano sa tingin ninyo? Di ba? Kaya nga alam mo, mga kababayan, ito, hindi naman sa ako, ayokong sabihin na kailangan tayo kumampi sa Russia, China, Middle East. Ayoko ng ganun. Dapat tayo ay independent. Kasi there are countries na hindi naman kailangan sumipsip sa iba. Sabi nga, di ba, yung foreign policy ni Pangulong Duterte? Friends to all, enemy of, basta, ganun. Tangina, hindi naintindihan yun na ibig ko sabihin. Enemy to none, friends to all ba yun? Basta yun yung English. Sa Tagalogin mo kasi banat ba? Sino ka ba? Si Claire Castro? Hindi. Sige, Tagalogin mo na. Kaibigan ng lahat at kaaway ng pati Tagalog, mali. Kaibigan lahat, walang kaaway. Yun! Hayop yan, no? Hindi kasi minsan mahirap mag-Tagalog ng quotation baga. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang